gabi. Ayan, pakita natin ang nagagandahang ngiti ng mga pinagbalang anak ng ating Panginoon. Minsan pa po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Napakasarap ng pagmasdan na muli po tayong nagsama upang papurihan ang ating Panginoon. Ngunit may isa po akong katanungan. Alam po ba natin kung bakit tayo narito ngayong umaga? Is it because dahil malakas tayo, masigla tayo, wala tayong sakit? O dahil ba kumpleto yung tulog natin kaya bumangon tayo kanina para magsimba? Nawa po this morning, let's our heart desire na mag-overflow yung joy sa puso natin. Let's desire na tayo ay naparito to encounter our God who has been so faithful throughout the whole week. Ngayon pong umagang ito, we are here because of Jesus. Amen? Amen. We come because He never stopped coming for us. Kaya ngayon pong umagang ito, let's invite the Holy Spirit in our midst. Let's invite the move of our God sa ating kalagitnaan. Let's continue to declare that, Lord, we are here because of you. We are here for you, Jesus. All it takes is one moment and just one touch from you. Put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you.
Panginoon ay sapat at mananatiling sapat. Amen? Amen. We may fail, we may fall short, but God's grace will always be enough. Amen. Amen. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and your mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Great is your love and justice, God. You used the weak to lead us strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, is enough. Your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patuloy po tayo sa presensya ng pagsamba. The cross is already a proof of God's faithfulness. Hindi dahil sa tapat tayo, but because it is His nature. We may be faithless, but God will always remain faithful sa ating mga buhay. At wala tayong ibang maihahandog kundi ang ating mga sarili, ang ating mga buhay sa ating Panginoon. So this morning, let's offer our life back to Him. For He did everything out of love. Oh, for love, honor gave. For only love can make a way. Oh, for love
napakarami natin. Mukhang lahat ay sobrang abala. Yan, lahat ay may mga kadahilanan bakit wala ngayong araw na ito. Pero gayon pa man, sa oras pong ito, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Nagagalak po ba tayo ngayong araw na to? Amen. Kahit na po marami tayong mga pinagdaraanan, at the same time, sa puso po natin ay patuloy na may mga kabigatan. Pero sa umaga pong ito, hayaan po natin na patuloy natin sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay at banal na salita. So, sa bawat isa po sa atin, hayaan po natin na buksan po natin yung ating mga puso at patuloy po nating bulayin ang nais ng Panginoon sa umagang ito. Sa umaga pong ito ay nais ko pong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon, God's faithfulness through His Word. Sapagkat ngayong buwan na ito ay Bible Month. So lahat po ay pinagdiriwang, lahat po ng mga iglesia po natin na kung saan mga Christian churches sumasampalataya kay Kristo at naniniwala sa Biblia, ipinagdiriwang po natin ngayon ang Bible Month. Okay? Kaya nga po, hayaan po natin, tignan natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita. At meron po tayong subtitle dyan, The God of Faithful to the Unfaithful Men. Ulitin ko po ulit, The God of Faithful to the Unfaithful Man. Katulad po ng inawit natin kanina, how many times that we broke God's heart? Ilang beses? Ang tanong, nagbago po kaya ang Diyos? Nagbago kaya siya? So tingnan po natin sa kanyang salita, sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. Meron po akong tatlong version na tinignan po rito at gusto ko pong makita po natin itong version na ito. Una sa King James. Sa King James ay sinasabi po rito, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Sa ISB, our faith may fail. Nakikita niyo po ba? Wala pa. Okay, sige. Antayin natin para para masundan po natin. Kasi mas magandang nakikita natin at naririnig po natin. Amen po ba? Meron na? Wala pa. Meron na po? Wala pa rin. Meron na po? Wala pa rin. Bakit ang tagal ko yan? Naglalag. Okay, pag-pray po natin na magkaroon tayo ng sariling internet dito. Kasi naka-data lang yan eh. So medyo, pag nandito sa taas, mahina yung data. Dapat meron sariling internet. Okay na po? Nakikita na? Wala pa rin. Ayan. So sa King James, balikan po natin, sa King James Version, ang sabi po rito, if we believe not, yet He abideth faithful. He cannot deny Himself. Sa ISB version ay, our faith may fail, He never wanes. That's who He is. He cannot change. So tingnan po ninyo yung mga yung mga version na pinapakita ko po sa inyo. Sa Easy English version, if we turn away from Him, He will never turn away from us. Kahit lumayo tayo sa Kanya, sabi ng Biblia, hindi siya lalayo sa atin. He cannot do
anything that is against His own nature. Tingnan po ninyo yung salin ng bawat isa. Kanina, kahit na hindi ka sumampalataya, nananatiling tapat ang Diyos. Sapagkat hindi niya pwedeng itatwa yung kanyang sarili. Sa King James Version. Pagdating po sa ISB Version, kahit na ang pananampalataya natin ay bumagsak, pero hindi matitinag ang Diyos. Sapagkat hindi niya pwedeng baguhin kung sino siya. Okay? Sa Easy English, kahit lumayo tayo sa Diyos, hindi niya tayo lalayuan. At sinasabi po rito, hindi siya pwedeng gumawa ng anumang bagay na salungat sa kanyang kalikasan. So hindi niya pwedeng baguhin yon. Kasi eto siya. Ngayon, ano po ba yung nature? Bakit ganito? Na hindi pwedeng magbago ang Panginoon. Bakit nananatiling tapat ang Diyos? Though tayo po ay hindi nagiging tapat sa Diyos. Katulad na lamang po ng Israel. Ang Israel is a chosen nation ng Diyos. Pero alam niyo po ba na naniniwala po ba kayo na hindi naniniwala kay Jesus Christ ang mga Hudyo? Sa ngayon? Hello? Hindi naniniwala. But, and yet, God never changed. Lumayo ang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, pero hindi pa rin lumalayo ang Diyos. He remained faithful sa mga Israel. Amen po ba? Kaya nga tignan po natin yung nature ng Diyos. God's nature. Ano po ba yung kalikasan ng Diyos na makikita po natin at gusto ko pong makita po natin? Sapagkat kung ikaw at ako ay sumasampalataya sa Diyos na buhay at makikita po natin yung kalikasan ng Diyos, bakit siya nananatiling tapat? Ay dapat po nating tularan. Dapat po nating gawin kung ano at sino ang Diyos. So God's nature, ano po ba yung kalikasan ng Diyos? Una, ang kalikasan ng Diyos ay siya po ay banal. God is holy. He is holy. At makikita po natin dito po sa mga talatang nakasaad dyan, isa-isayin po natin na tignan sa banal na kasulatan at nais ko pong basahin sa atin. Sa Revelations chapter 15 verse 4 ay binabanggit po rito na ang Diyos ay banal. Sinasabi po rito, sabi po rito, sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. So God is holy. And sinasabi rin sa 4:8, Revelations chapter 4 verse 8, ganun din. Holy, 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 holy. So binabanggit na ang Diyos ay banal. Sabi po rito, ang bawat isa ay may tiga-anim na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Ano po yung kanilang inaawit? Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang nakaraan, kasalukuyan at darating. So dito po sa pahayag o sa Revelations ay pinapakita that God is holy. At sinasabi rin sa Hebrew chapter 12 verse 29, He is a consuming fire. Na kung saan, dahil siya ay banal, He will judge all sin. Amen po ba? Hindi pwedeng magkasala ang Diyos because He is holy. Banal ang Diyos. Kaya nga dito makikita po natin na if He is holy, then He is sinless. Tama po ba? Kaya nga, He is consuming fire. At sinasabi rin ng
ng Psalms 99 verse 9. Sambahin natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya ay banal. Banal ang Diyos. He is a holy God. At sa 33 verse 21, ganun din. Binabanggit din dito na He is a holy God. At yung mga talatang yan, sa awit, mga awit ay nagpapakita na dapat natin siya sambahin. Dapat natin siyang papurihan dahil siya ay banal. At pagdating naman po sa Leviticus chapter 11 verse 44 hanggang 45, binabanggit dito na ang Diyos ay banal, dapat din tayong magpakabanal. Hanggang dito po sa chapter 19 verse 2 ay binabanggit din dito na He is holy, be holy for I am holy, sabi ng Diyos. Siya mismo, binabanggit niya, I am holy. So mula sa ating Diyos na binanggit niya that God is holy. So be holy. Yan yung utos ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At maging po sa chapter 20 verse 7, inulit na naman uli. Be holy, for I am holy. Pagdating po sa bagong tipan, sa 1 Peter chapter 1 verse 16, nasusulat, sinabi ng mga apostol. Ibig sabihin, kung ano yung binanggit dun sa lumang tipan, alam ng mga bagong tipan na nasa bagong tipan, and we should know it also. Sa panahon po natin ng kalikasan ng Panginoon, He is holy. At dapat po tayong magpakabanal. Amen po ba? Amen. So tayo po ay, tingnan po ninyo, we have a holy God. Kaya nga, sino ang makakalapit sa Diyos? Tingnan po ninyo yung biyaya. Amen po ba? Yung biyaya na kung saan ibinigay ng Diyos sa atin, sasamba tayo sa Diyos na talagang sinasamba natin yung Diyos na banal. At paano kaya nangyari yon? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano nangyari na nakakasamba po tayo sa Diyos na banal. Gayon tayo po ay faithless. Tayo po ay makasalanan. Sino po rito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Sinungaling po yung nagsasabing walang kasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Pero sinasabi ng Biblia, be holy for I am holy. Pangalawa, God is eternal. So, isa sa mga kalikasan ng Diyos ay He is eternal God. Kaya nga sa Deuteronomy chapter 33 verse 27, ano po ang sinasabi rito? Sinasabi po rito, sa mula't mula pa'y ang Diyos na ang iyong tanggulan, walang hanggan niyang bisig ang iyong kanlungan. Mga kaaway ninyo'y kanyang ipinagtabuyan at inutusan kayong sila'y lilipuling lubusan. Sa mula't mula pa. Ibig sabihin, noon pa man, siya ay Diyos. Amen po ba? At sinasabi rin sa 1 Timothy chapter 1 verse 17. Ano po ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 17 na sinasabi po rito sa banal na kasulatan na ang Diyos po ay Diyos noon. 1 Timothy chapter 1 verse 17. Sabi po rito, purihin natin at walatin magpakailanman ang iisang Diyos, haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. So tingnan po ninyo, He is eternal God. Walang hanggan. Psalms 90 verse 2. Ano po ang sinasabi sa Psalms 90 verse 2? Sinasabi ng Psalms 90 verse 2 ay
Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Ano, wala pa yung daigdig. Wala pa ang lahat ng nilikha sa daigdig na ito na ating ginagalawan. Pero Diyos na po ang Diyos. Amen po ba? Tingnan nyo, walang hanggan, walang pinagmulan. Siya po ay Diyos na. Sa Revelations 22, verse 13, ano po ang sinasabi ng ating Panginoon, ng Biblia, ni Apostol Juan patungkol sa Diyos na walang hanggan, na walang pinagmulan, walang hangganan. So, Revelations 22 verse 13, ano po ang sinasabi rito? Ang sabi po rito, ako ang Alpha at Omega, ang una at huli, ang simula at wakas. Tignan po ninyo ang Diyos. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. Siya po ang una at huli. So He is eternal God. Tignan nyo yung kalikasan ng Panginoon. Kaya makikita po natin dito na sa kanyang kalikasan na ito, hindi pwedeng magbago. Pangatlo, na kalikasan ng Diyos. God's nature is, God is sovereign God. Ano pong ibig sabihin ng sovereign God? He controls everything. Kontrolado ng Diyos ang isip ng tao, kontrolado ng Diyos ang lahat ng mga gumagalaw dito sa daigdig na ito, lahat ng mga pangyayari, kontrolado ng Diyos. Lahat ng bagay, nasa kanyang kontrol. At nangyayari ito sa kapasyahan, sariling kapasyahan ng Diyos. Kaya tignan po natin itong mga nakasulat po rito. Isaiah chapter 46 verse 10 to 11, na sinasabi po ng Biblia na talagang ang Diyos po ay Diyos. Isaiah 46 verse 10 to 11, ano po ang sinasabi sa Isaiah sa Lumang Tipan? Sabi rito, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Tingnan nyo yung kung paano ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. So siya yung nagtatakda, siya rin yung nagpapatupad ng lahat ng bagay. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan, siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Look at this. Ang kalikasan ng Panginoon, hindi mo control ang buhay mo. Amen po ba? Control ng Diyos yan. Ngayon, kung tayo ay magpapailalim sa panukala ng Diyos, magiging mabuti ang buhay natin. Pero pag sasalungatin natin ang panukala ng Diyos, ang itinakda ng Diyos, nagkakasala po tayo. Sapagkat control ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? So napakaganda, di po ba? Alam na ng Panginoon kung ano yung mangyayari. So bakit pa tayo lalayo sa Diyos na may control ng lahat ng bagay? Sa Daniel chapter 4, verse 5, ano po ang sinasabi po rito? Sa Daniel chapter 4, verse 5, verse 35. Ang sabi po rito, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya, ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Tingnan po ninyo kung paano ang Diyos na kinikilala po natin. Pag pinasya ng Diyos ito, mangyayari, wala kang magagawa dyan. Hindi mo pwedeng hadlangan. Hindi mo pwedeng tutulan. O pag inalaw ng Panginoon yung baha, mapipigilan mo ba yung baha? Hello?
Pag inalaw ng Diyos yung bagyo, mapipigilan mo ba yung bagyo? Pag inalaw ng Diyos ang lindol, mapipigilan mo ba ang lindol? Hello? Pag inalaw ng Diyos na maghirap ka, mapipigilan mo ba yon? Pag inalaw ng Diyos na magkasakit ka, mapipigilan mo ba yon? Tingnan po ninyo yung kung paano natin unawain ang lahat ng bagay. Na tayo ay sumasampalataya sa Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. So bakit ka matatakot? Amen? So gusto ko pong maunawaan po natin. Sa 1 Chronicle, chapter 29, verse 11, ano po ang sinasabi po rito? Sa unang kronika, kapitulo 29, ano po ang nakasaad po rito na binabanggit dito, talatang 11? Ang sabi po rito, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Tingnan po ninyo. Sino ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay sa lupa? Sino ang nagmamay-ari sa lahat ng mga hari? Sino ang nagmamay-ari sa lahat ng mga hukbo? Lahat. Ang Diyos ang nagmamay-ari. Lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, siya po ang dapat pinagbibigyan. Amen po ba? Sa Romans chapter 9 verse 20, ano po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma 9? Sinabi ni Apostol Pablo, verse 20, ay, tao ka lamang? Sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito? Hello? Meron po bang nagrereklamo sa Diyos? Panginoon, bakit ginawa mo akong ganito? Sabi ng Bible, tao ka lamang. Hindi mo pwedeng questionin ang Diyos, Panginoon, bakit mo ako binigyan ng ganitong ilong? Panginoon, bakit ganito binigay mo sa akin? Nagre-reklamo tayo. Tandaan po ninyo, may dahilan ng Diyos. At yun ang hanapin mo. Ang dami kong nakikita. Biro mo, yung paa, ganun lang. Nakaganon lang. Nakakalakad. Gumagana sa daan. Alam nyo, namamalimos. Samantalang yung nakita ko sa banal na kasulatan, napakayaman, walang kamay, walang paa. Kilala niyo po si Butchikik, ano? Butchikik ba pangalan nun? Ha? Si Nick? Nick. Mahirap basahin yung pangalan eh. Nick Butchik. O basta, Nick na lang. Walang kamay, walang paa. Pero grabe mayaman. May anak na maganda. May asawang maganda. Pero hindi namamalimos. Bakit? Bakit naniniwala siya sa Diyos na may likha sa kanya? At hindi niya kinwestiyon ng Diyos, bakit wala siyang kamay? Bakit wala siyang paa? Amen? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang magre-reklamo. Diba? Diba? Napaka-unfair minsan. Parang tingin natin, parang ang Diyos nung nilikha ang lahat ng bagay, alam niyo po ba, maganda lahat, perfect lahat. Kaya po sa buhay po natin, nang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, maganda lahat yan. Kaya wag niyong sasabihin sa katabi niyo, pangit ka. Nagkakasala ka yun. Amen? O kaya kung ang ilong natin ay ganyan, huwag nyo nang ipatangos. Biro nyo, gagastos ka pa ng malaking pera para tumangos yung ilong mo.
Kumuha ka na lang ng pang-ipit, ipitin mo na lang araw-araw. O baka sakali. Okay? Psalms 115, verse 3, awit. Ano po ang sinasabi ng awit? Psalms 115. Mga kapatid, alam nyo, dapat talaga basahin natin ng banal na kasulatan para makita natin kung ano ang kalikasan ng Panginoon para wala tayong reklamo sa buhay natin. Amen po ba? Kasi minsan ang dami nating tanong, daming question. Bakit pa ganyan ang buhay ng tao? Puro bakit? Sino po ba kumanta nun? Imelda Papin ba? Ari Kupuno ba yon? Okay. Psalms 115 verse 3. Ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Tandaan natin, nasa langit ang Diyos. Pinagmamasdan niya po ang bawat isa sa atin. At hindi natin pwedeng kontrolin anuman yung gusto ng Diyos. Amen. Amen po ba? Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita, walang sinumang pwedeng pumigil nun. Pag sinabi ng Panginoon, ililigtas kita, walang sinumang pwedeng sumira sa iyo. Kasi merong Diyos na nasa langit. Amen po ba? Tinitignan tayo ng Panginoon. Napakasarap nun. Ibang klase yung pagka naintindihan po natin ang kalikasan ng ating Panginoon. Ano pa po ang makikita natin? Isaiah chapter 40, verse 10. Ang sinasabi po rito, dumarating ang Panginoong Yahweh na taglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang. Mga kapatid, kapag ikaw ay hinirang ng Diyos, pinili ng Panginoon na maging bayan, maging anak niya, walang sino man ang pwedeng humadlang niyan. Pag sinabi ng Panginoon, para sa iyo ito, hindi pwedeng nakawin ni naman. Amen po ba? Hello? Grabe, napaka-amazing, Walang pwedeng gumiba niyan. Walang pwedeng sumira niyan. Kaya nga, sabi nga ng Bible, even the gates of Hades cannot prevail. Gates of Hades cannot prevail kasi makapangyarihan ng Diyos. Jeremiah 32, verse 17. Ano po ang sinasabi rito? Sa Jeremiah 32, verse 17, sinasabi ng Jeremiah 32, verse 17, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Is there anything too hard for God to do? Walang bagay, makapangyarihan eh. Kaya kapag ikaw ay nanalangin sa Diyos na malaki, huwag kang mag-alinlangan sapagkat walang mahirap na bagay sa Kanya. Ang mga bagay na mahirap gawin, simpleng-simple lang sa Diyos. Amen? So ang tanong, is there anything too hard for me to do? Sabi ng Panginoon. Meron ba? Wala. Sapagkat siya po ay sovereign God. He is a sovereign God. And lastly, in Proverbs chapter 16, verse 9. Ano po ang sinasabi ng Proverbs chapter 16, verse 9? Sinasabi ng Proverbs 16, verse 9 ay, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Magplano ka. Tong 2026, anong plano mo? We have a sovereign God.
Once na tayo ay nagplano, tiyak ang Diyos po nakamasid. Kapag nakita ng Diyos na nalulugod siya, ipatutupad ng Diyos yan. At kahit nahadlangan pa yan ng sino man, kahit si Satanas, hindi niya ito mahadlangan. Amen po ba? So anong plano mo ngayong 2026? Na nalulugod ang Diyos. Sabi ko nga kanina, sa PV 412, pinag-usapan natin nung nakaraan ay 7 o'clock tayo pupunta rito. Ito ay pinagplanuhan natin. At kapag pinagplanuhan natin, ang Diyos po ang magpapatupad niyan kahit na mahirap. Kapag nagtiwala tayong lubos, mangyayari ito. At meron po yan reward mula sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, konting-konti na lang ay makukuha na yung 7 o'clock. Konting-konti na lang. I-target po natin itong buong taong 2026 ay lagi tayong present sa pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Nalulugod ang Diyos doon. Amen po ba? Bakit? Sapagkat ang araw ng pagsamba ay ginawa ng Diyos. Sa Genesis pa lang. Alam niyo po ba ang Diyos, matapos siyang magtrabaho, likhain sa ika-6 na araw, pagdating ng ika-7 araw na mahinga ang Diyos. Amen? Dapat nating tularan yung ginawa ng Diyos. Kaya ako naniniwala ko, sabi ko nga, kapag ginawa natin, desire sa puso natin, nasain, na laging unahin ng Diyos. Because He is a sovereign God. Kahit mahirap, sa totoo lang po ngayong panahong ito, ako tinitignan ko yung sobrang hirap ng pag-aaral ng mga bata ngayon. Nakikita ko rin yung sobrang hirap ng paghahanap buhay. Kasi bakit? Lahat nagtaasan na, pero yung sahod, mababa pa rin. Pero alam nyo, pag pinagsikapan natin na pagharian tayo ng Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, kaya niyang ibigay sa atin yung lahat ng pangangailangan natin. Matthew 6:33. Amen po ba? So nakita po natin yung sovereign God. Tandaan po ninyo, kapag ka ang Diyos ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay, yung iniisip natin at yung laman ng puso natin at yung mga gusto natin gawin, makikita po natin, kayang-kayang ayusin ng Panginoon. Kapag hindi mo na kaya, magtiwala ka lang sa Diyos na siya po ay makapangyarihan and He controls everything. Sumunod, nakalikasan ng Diyos, God is immutable God. Anong ibig sabihin ng immutable God? Sa Hebrew 13 verse 8, siya ay Diyos noon, ngayon, at sa darating na panahon. He is God yesterday, today, and forever. Amen po ba? At sinasabi rin po ng Malachi chapter 3 verse 6, He cannot change. Hindi pwedeng magbago ang Diyos kasi siya ay Diyos. Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Bakit? Sapagkat binabantayan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga pangako. At hindi siya pwedeng magbago. Hindi siya pwedeng magsinungaling. Amen po ba? Why? Because He is holy. Ang tao pwede niya sabihin, okay ako. Pero ang totoo niyan, hindi siya okay. Amen? Bakit? Pwedeng magbago ang tao. Pwede niya sabihin ngayon, okay. Pero sa susunod, hindi. Pero ang Diyos, pag sinabi ng Diyos, okay. Hindi pwedeng magbago. Immutable.
Yan ang kalikasan ng Diyos. Sa James chapter 1 verse 17, ano po ang sinasabi ni Santiago patungkol po rito? Sinasabi po rito ni Santiago, sabi niya, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. Nakita natin? Hindi nagbabago ang Diyos. Anumang mabubuti at magagandang regalo mula sa Diyos, anumang meron tayo, mula sa Diyos yan. Hindi nagbabago ang Diyos. Amen po ba? Excited po ba tayo? Alam nyo, maging excited kayo every Sunday, makita nyo kung ano yung gagawin ng Panginoon weekly. Araw-araw, sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi ako nagbabago. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lastly, yung kalikasan ng Panginoon, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa 1 John chapter 4, verse 16, ano po ang sinasabi ni Apostol Juan? Sinasabi ni Apostol Juan, sabi niya rito, ang nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos. Alam niyo po ba na iniibig tayo ng Diyos? At lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Mga kapatid, kapag tayo ay nagpapatuloy na umiibig, saan? Umiibig sa Diyos? Umiibig sa Kanyang salita, umiibig sa kapwa, umiibig sa paglilingkod sa Diyos, umiibig sa mga bagay na kung saan kinalulugdan ng Diyos, nananatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kanina nga sinasabi ko nga sa mga kapatiran, sa mga may kausap ako kanina, sabi ko, alam niyo ba, darating ang panahon, manlalamig ang pag-ibig ng marami. At marami sa church, nasa loob ng church, akala natin may pag-ibig pa. Pero tandaan niyo po, kapag nararamdaman ng tao na wala ka ng pakialam sa kapwa, wala kang pakialam, ibig sabihin yan, nanlalamig ka na sa Diyos. Bakit? Alam niyo ba kapag may pakialam tayo sa kapwa, lalong-lalo na sa mga kaluluwa, nakikita natin yung mga kaluluwa. Tandaan po ninyo, ang Panginoong Jesucristo nung nandito sa lupa, sabi niya, maraming aanihin, pero kakaunti ang mga ani. Dumalangin kayo sa may-ari ng aanihin. Mga kapatid, isa ka ba sa mga tinawag at pinili ng Diyos ng mga ani? Tandaan natin, hindi tayo nakakilala sa Panginoon para manatili kang ikaw lang ang ligtas. Dapat maligtas ang mga mahal mo sa buhay. Dapat maligtas ang iyong mga kaibigan. Dapat maligtas ang iyong kapitbahay. Dapat maligtas ang sino man nakakonekta sa buhay mo. Amen po ba? Pero kapag wala ka ng pagmamahal doon, wala ka ng pakialam doon, at nanatili ka na lang ikaw mag-isa, mga kapatid, akala natin nagmamahal pa tayo sa Diyos. Pero hindi natin alam. Nanlalamig na pala tayo. Kapain natin yung puso natin. Mahal po ba natin ang Diyos? Amen? So mahalin natin yung mahal ng Diyos. Amen? Amen po ba? Mahalin natin. Pag hindi mo minahal yung mahal ng Diyos, hindi ka nagmamahal sa Diyos. Sinasabi ng Biblia, sa 1 John chapter 4, verse 8, ano po ang sabi rito? Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos.
Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Malinaw po yan. Pag hindi ka umibig, hindi mo inibig ang mga iniibig ng Diyos, hindi tayo umiibig sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Mahal mo ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Talento. Mahal mo ba yung ibinigay sa atin ng Panginoon na kung saan ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon? Gamitin mo para sa kapurihan ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo, for the glory of God, mula nung binigyan ako ng bagong sasakyan ng Panginoon, walang tigil yan. Wala pang isang buwan, naka 2,000 plus na yung kanyang odo. Why? Pinapagamit ko sa Panginoon kasi pinagkatiwala lamang ng Panginoon sa akin. Ano mang meron ka sa buhay mo, even yung life natin, tandaan natin hindi sa atin to. Huwag mong sarilinin yung buhay mo. Merong dapat paggamitan ng Diyos dyan, gamitin mo. Amen po ba? Kaya nga ang buhay ko, sabi ko, Lord, habang nabubuhay ako, gamitin mo. Kaya nga sabi ko, pupuntahan ko yung mga kaya kong puntahan. At itong 2026, Plan 2026, iikot sa iba't ibang lugar. Mga probinsya. Kaya niloob ng Panginoon na maging bago yung sasakyan kasi minsan natutulog ako sa kalsada. Pero salamat sa Panginoon ngayon. Nung nakaraan, pumunta ako Pangasinan. Alam niyo po ba kung ilang oras lang namin tinakbo ang Binalonan? Umalis kami rito, 12:45. Tama ba? Asan na yung mga kasama ko? 12:45, dumating kami doon, 2:51. Tama? 2:51. Oo. Kasi bakit? Tumakbo kami ng 140. Sinabayan ako ng 3 sasakyan. Sabi ko 140 na ako, mas mabilis pa pala sila. 3 yun, oh. Tinutukan ako ng Hyundai sa likod, in-overtake ako ng Expander, tsaka Fortuner. Nasa 140 ako. Sabi ko, kinabahan ako doon. Kung aabanti ako ng 160, hindi ko pa nasusubukan tumakbo ng 160. Pero yung araw na yon, 140, nakatakbo ko ng 140. Pero kinabahan ako doon. Kasi tulin ng mga nasa likod ko, sabi ko, grabe itong mga to ah. Parang hindi takot mamatay sa buhay nila. Nakakilala na kaya sila? Oh. So yun, ang bilis. Kaya purihin ang Panginoon at mamaya sa Tarlac naman ulit pupunta. So aalis na naman ulit mamaya, kaya pagkatapos nito, takbo na naman ulit ng Tarlac. Sa susunod naman ay DRT Bulacan. Sa susunod ay Villasis. At sa susunod naman ay pupunta ako sa yung itatayo ng simbahan na. Excited po ba kayo na magkaroon ng bagong simbahan? Ako excited ako. Kasi lagi kong nakikita, sabi ko, para akong addict ba? Na yung desire ng puso ko na makapag-plant ng church, at alam ko ang Panginoon, kalooban niya. Kasi nung panahon ni Apostol Pablo, siya po ay pumunta sa iba't ibang panig ng Asia, Minor Asia, so iba't ibang lugar. Pinuntahan niya at nag-plant siya ng simbahan. Si Apostol Pablo ang pinakamaraming na i-plant na simbahan. Kaya sa bawat isa po sa atin, kung saan man po tayo gagamitin ng Panginoon, magpagamit po tayo. Kaya kung dito po ay kailangan po tayong, anuman yung talento mo, anuman yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, gamitin po natin. Kasi habang tayo po ay ginagamit ng Panginoon, maraming napagpapala dyan at marami kang kaibigan. Subukan nyo pong yayain yung mga kaibigan nyo. Subukan nyo yayain yung mga kasama nyo sa trabaho. Isa ka lang ngayon, pero kapag nagyaya ka,
makapagyaya ka ng ng 3. O ilan na yung makakaupo dyan? Diba? Ang dami niyan. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, ito po ang Diyos. Alam niyo po ba, mag-isa lang siya nung panahon na ipinako sa krus ng Kalbaryo, pero ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Ngayon, gusto ko pong balikan po natin. Kung nakita na natin yung kung sino ang Diyos, God is love. So sabi ron sa John 3:16, yung wagas na pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang kaya sa isang bugtong na anak. Amin po ba? Dahil sa labis na pag-ibig niya sa makasalanang sanlibutan, makasalanan yan. Kaya sa bawat isa po sa atin, yung bang kaibigan mo, salbahe ba? Yan. Mahalin natin. Kasi minahal tayo ng Panginoon, salbahe tayo eh. Makasalanan tayo. Ang gulo-gulo niyan. Ano yan? Ganito, ganyan, ganyan. Mga kapatid, mahalin natin. Kasi minahal tayo ng Panginoon para maligtas. Ano pa? Sa Romans chapter 5 verse 8, kahit na tayo makasalanan, ipinakita pa rin ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Amen? At dahil ang Diyos ay pag-ibig, sino po ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Romans chapter 8, verse 38 to 39. Ito po yung katotohanan niyan. Meron bang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Amen po ba? Yung kahirapan ba? Yung kagutuman ba? Yung kahubaran ba? Yung mga bagay na yan, na minsan nakikita mo parang hihiwalay na ako, parang lalayo na ako. Mga kapatid, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, tignan po natin, balikan po natin yung 2 Timothy chapter 2 verse 13 sa King James Version. Yung ating title na The Faithful God to the Unfaithful Men. Ngayon, sinasabi po rito, if we believe not. Mga kapatid, kapag ang isang tao ay hindi sumampalataya sa Diyos, lalo na yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Pag hindi mo pinaniwalaan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kaya nga dyan makikita po natin, believe what He did at the cross. Ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? At dito ipinakita ng Diyos kung ano yung kalikasan ng Diyos. Di ba nakita na natin kanina? God is holy. So ibig sabihin, dahil tayo kapag hindi tayo sumampalataya sa Diyos, kailanman hindi tayo malilinisan sa ating mga kasalanan. At tayo mapapahamak kung hindi tayo malilinisan, kung wala ang krus ng Kalbaryo, kung hindi nang naganap ang ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, believe what He did at the cross. Sa John 19, verse 30, tingnan po natin ang sinasabi diyan. Ano yung ginawa ng Panginoon sa krus? Tinapos niya po lahat. It is finished. Full package. Full package. Pinatawad, nilinis, iniligtas. Tingnan po ninyo, full package yung ginawa ng ating Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, kung iniisip natin na ngayon ikaw ay nahihirapan, mga kapatid, tinapos na ng Diyos yan. Kung iniisip natin na ikaw ay nahihirapan sa iyong kasalanan, mga kapatid, tinapos na ng Diyos yan. Kung iniisip natin na tayo ay mapapahamak, mga kapatid, tinapos na ng Diyos yan. It is finished. Believe. Maniwala ka. What He did at the cross. In 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bear our sins
in His own body on a tree. On the tree. Yung kasalanan po natin, inako ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Wow! Tingnan po natin, oh. That we, being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripe you were healed. Sa lahat ng latay at sugat na tinamo ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, tayo pong lahat ay nagsigaling. Kaya anuman yung mga nakaraan natin, mga kapatid, tandaan po natin, we are already healed. Yung sin na tinanggap natin, na minana natin sa ating mga ninuno, kay Eva at Adan, lahat po yun ay inako na ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, believe what He did at the cross. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He hath made Him to be sin for us. Naging makasalanan si Kristo, who knew no sin, na talagang matuwid po siya. Amen po ba? God is holy nga eh. Amen po ba? Pero nyo, merong isang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo at inako niya lahat ng kasalanan ng tao at siya po ay naging makasalanan. Hindi pwedeng magkasala ang Diyos, pero inako ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng tao. That we might be made the righteousness of God in Him. Para tayo po ay maging matuwid sa harapan ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay naging matuwid. Biro nyo, kung bakit ang Diyos Ama ay tinalikuran ang bugtong na anak, nagdilim ang buong kapaligiran? Bakit? Kasi nung panahon na yon, hindi matiis ng Ama na makita ang lahat ng kasalanan ay nasa balikat na ng ating Panginoong Jesucristo during that time. Pero naging matuwid tayo because of what He did at the cross. Amen po ba? That is the work, redemptive works of Christ at the cross. Amen? Sa 1 Peter chapter 3 verse 18, for Christ also hath once suffered for sin. Minsan siya po ay talagang nakaranas po ng suffering dahil sa ating kasalanan. The just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Meron nyo, dahil sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay inilapit ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama. Amen? Kapag iniisip po natin ito, kaya po ba kaya natin gawin ito? We are unfaithful. Pero ginawa ng Panginoong Jesucristo ito sa krus ng Kalbaryo. In Luke chapter 23 verse 34, nung siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tignan po ninyo na sasabihin ng ating Panginoong Jesucristo na patawarin tayo kasi hindi natin alam ang ating ginagawa. Alam ng Diyos na tayo'y katulad ng tupang ligaw. Hindi alam kung saan pupunta. Kaya dito makikita po natin, no? Ano po ba yung significance ng krus ng Kalbaryo? Mga kapatid, kapag alam po natin at naintindihan po natin yung significance of the cross, the crucifixion, yung krus, number 1 is propitiation. Anong ibig sabihin po ng propitiation? His death turned aside God's wrath. Alam niyo po ba na nagkaroon ng appease? Ibig sabihin yung wrath ng Diyos na binabanggit po doon sa John chapter 3, verse 36, ang sinumang sumampalataya sa bugtong na anak ay may buhay na walang hanggan, subalit
ang mga hindi nanalig sa bugtong na anak, nananatili ang puot ng Diyos. Mga kapatid, yung wrath ng Diyos, alam niyo po ba na nag-subside yung wrath ng Diyos because of the cross. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, siya po yung naging haing handog para sa kasalanan po natin. Siya po yung alternate na handog na dapat sana tayo po yun. Amen po ba? So naintindihan po natin, ito po yung propitiation, yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo. And number 2 is reconciliation. We are reconciled before we are enemies of God. Pero dahil sa krus ng Kalbaryo, alam niyo po ba, yung magkabilang niya, tayo po ay naging, kumbaga, nahadlangan ng kasalanan. Pero because of the cross, yung crucifixion, nagkaroon ng tulay. Nagkaroon ng avenue na ma-reconcile ang tao. Bakit? Ano pong sabi ng Romans 3:23? All have sinned and come short from the glory of God. Lahat ay nagkasala. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos because God is holy. And because of the cross of the Calvary, we became righteous before God. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Di po ba kayo namamangha doon? Hindi ba kamangha-mangha? Alam niyo, sa totoo lang, pagka binulay po natin itong Diyos na tapat, mamamangha ka at talagang ma-amaze ka. Amen po ba? Kaya tignan po ninyo, bakit nahati po yung makapal na kurtina doon sa templo? Alam po ninyo, hindi pwedeng pumasok ang sinuman doon sa Holy of Holies. Noong hindi pa namamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, alam niyo po ba na ang tao ay hindi makapasok doon sa kabanal-banalang trono ng Diyos? Kaya nga tayo po, hindi tayo pwedeng sumambang ganito. Amen? Hindi tayo pwedeng mag-direct sa Diyos. Nasasambahin natin siya, everything I need is you, na beginning and forever. Hindi natin pwedeng itaas ang kamay natin sa Diyos. Bakit? Banal lang Diyos eh. Pero why? Because of the cross, hinati ng Diyos yung curtain na naghahati sa Holy of Holies at doon sa Holy Place. Kaya nga, malaya na tayong makakapasok doon sa kabanal-banalang biyayang trono ng Diyos. Amen po ba? So this is the reason. Kaya napakasarap maunawaan at maintindihan. Kaya nga, yung kahalagahan ng crucifixion, ito po yun. Believe what He did at the cross. Pag binalikan po natin yung 2 Corinthians chapter 2 verse 13, if we believe not, bakit hindi ka dapat magtiwala? Samantalang ito yung ginawa ni Kristo. Kaya nga, sinasabi po doon, ibig sabihin nun, believe what He did at the cross. Amen? Pangalawa, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 13, yet He abideth faithful. Nananatiling tapat ang Diyos. Tignan po ninyo, yung nakasulat dyan. Despite the unbelief of many, He will be faithful to redeem all who come to Him in faith. No matter what, no matter how, lahat ng lalapit sa Diyos, nang may pananampalataya sa Kanya, tutubusin ng Diyos sa pagkakasala. Amen po ba? So tingnan po natin, sa Genesis chapter 3 verse 15, yung kanyang pangako. After na magkasala ang tao, sa Genesis chapter 3 verse 15, and I will put enmity between thee and the woman,
and between thy seeds and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ang tinutukoy dito, yung babae at yung ahas, yung serpent. God's first promise of Savior after the fall, yung pong sa Genesis chapter 3 verse 15, dito po natin makikita yung proto-evangelium. Yung first gospel. Yung pangako ng Diyos. Kaya nga dyan makikita natin dito, woman's offspring and Satan's serpent, where the Messiah Jesus would fatally crush the serpent's head, defeating sin, death, but suffer a temporary wound. Bruce, temporary, si Christ ay nasugatan, namatay. Pero after 3 days, He rose up again. Ito po yung first gospel. Sa Genesis 3:15, natutuklawin ng ahas yung paa ng babae, pero yung kanyang magiging anak ay, kumbaga, ma-overcome niya yung ahas. At ang tinutukoy doon, walang iba kundi si Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga dito, yung proto-evangelium, seeing it as the initial revelation of Jesus' coming redemption, while Judaism often sees the seed as collective humanity. So, ito po yung yung sa Genesis, sa Lumang Tipan, meron ng unang ebanghelyo na ipinangako ang Diyos. At nagkaroon ng kaganapan ito sa Romans chapter 5 verse 8. So ito na, tinupad na ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo, yung kanyang pangako. Amen po ba? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So tandaan po natin, the cross is the ultimate unchanging proof of God's faithfulness. Yung cross, ito po yung ultimate proof, yung pruweba ng katapatan ng Diyos. Tingnan mo, Genesis chapter 3 verse 15, tapos pagdating sa Bagong Tipan, ilang libong taon nang lumipas at tinupad ng Panginoon yan. And until now. Kaya nga dito, demonstrating His unwavering commitment to His promises, love, and righteousness by sacrificing His Son for human redemption. Biro nyo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang lahat ng sanglilikhang tao ay magkaroon ng kaligtasan at hindi na mapahamak. Kaya nga doon makikita po natin yung ng Panginoon, yung pagliligtas ng Diyos, na talagang pinakita niya yung kanyang katapatan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang commitment, unwavering commitment sa lahat ng tao. Kaya pagka binulay po natin, paano natin tutumbasan ito? Pero ganun ang ginawa ng Panginoon. In 2 Timothy chapter 3 verse 13, yung panghuling sabi rito, He cannot deny Himself. Tingnan po ninyo yung nakalagay dyan. Yung may guhit, He cannot deny Himself. Ano po ang sinasabi diyan? Heaven will never change the plan of redemption and victory, which is the cross. Hindi po niya pwedeng baguhin yung plano ng pagtubos, pagliligtas, at pagtatagumpay na ang ibig sabihin po ay ang krus ng Kalbaryo. Yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Acts chapter 2 verse 23 sa Tagalog. Ang sabi po rito, ngunit ang taong ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Nanyo, may plano ng Diyos. Pero hindi na bago yon. Mismong tao na ililigtas ng Diyos ay ginamit para ipapako si Kristo. Amen po ba? Sa Acts chapter 2 verse 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya kayang
ikulong nito. Kaya nga binuhay na maguli sa ikatlong araw ang ating Panginoon para maganap yung plano na pagliligtas. Pag walang pagkabuhay na maguli ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan, walang kwenta yung pananampalataya natin. Amen? Kaya yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoon ay napakahalaga. Na binabanggit po ito sa 2 Corinthians chapter 15. Walang kwenta yung ebanghelyo na ipinapangaral kung hindi muling nabuhay si Kristo. Amen? Kaya ito po yung plano ng Panginoon na kung saan hindi pwedeng mabago. Ginanap ito ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 53 verse 10 sa Tagalog, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Tingnan po ninyo, nag-suffer si Christ, kalooban ng Ama. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Mga kapatid, lahat ng susunod sa kanya, alam niyo po ba nakasama tayo sa panukala ng Diyos? Iniligtas tayo ng Diyos para maligtas ang iba. Amen po ba? Hello? Hindi tayo nabubuhay on our own. We live, we move, we exist because of Him. Acts 17 verse 20. Tayo'y nabubuhay, nag-i-exist, nandito tayo dahil sa Kanya. Meron siyang panukala sa bawat isa sa atin. Amen po ba? He has a purpose. Sa 1 Peter chapter 1 verse 20, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Kaya very blessed po tayo. Bakit? Alam po natin yung panukala ng Panginoon. Amen? Sino pong hindi nakakaalam? Taas ang kamay. So ngayon po, ipinaalam na po ng Panginoon sa atin. He has a purpose. Bakit siya namatay? Colossians chapter 1 verse 20, Tagalog. At sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya, pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. So tayo po ay nagkaroon ng reconciliation sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kapag sumampalataya tayo kay Kristo, naniwala tayo sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, we are reconciled sa Diyos. John 3:16, at ito po ay kabisadong-kabisado natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So maliwanag po yan. Sumampalataya tayo. Kaya tingnan nyo, napakaganda. Alam nyo po ba, ang krus ay nagre-representa sa pagtatagpo ng kasamaan ng tao at banal na pag-ibig ng Diyos. The cross. Yan po ang symbolism o yung parang naging daan para ang tao na masama ay magkaroon ng daan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dito ginamit ng Diyos ang mga gawa ng tao, ang pagpapapako kay Jesus upang tuparin ang kanyang plano ng pagtubos. Pero nyo, yung mga taong tutubusin ng Diyos, sila rin yung ginamit ng Diyos para siya'y ipako at tubusin sa kasalanan. Amen po ba? So yung lahat ng mga pinagaling ng Panginoon noon, sila rin yung nagsabing ipako sa krus. Yung lahat ng nagsabi ng Hosana, Hosana, sila rin yung nagsabing ipako sa krus. So plano ng Diyos ito, para ang sangkatauhan ay maligtas sa kasalanan at kaparusahan. Kaya tingnan po ninyo, paano natin makikita yung faithfulness ng Diyos dito?
Tingnan po ninyo, dito na po ako magwawakas. Nak, yung pinakahuli, pakita mo. Even when humans are unfaithful or do not keep their promise, God always remain faithful to His word and character. Mga kapatid, kahit hindi tayo tapat, God remain faithful. Nakita nyo kung paano pinlano ng Diyos para tayo po ay maisalba doon sa kasalanan. At magkaroon tayo ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng katapatan ng Diyos, kahit na tayo po ay hindi tapat, ang Diyos, meron tayong Diyos na nananatiling tapat sa Kanyang pangako at sa Kanyang karakter bilang Diyos. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin. Tuloy po natin parangalan ng Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at sambahin po natin ang Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Diyos. Sapagkat mula nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, hinati na ng Diyos yung kortina na naghahati doon sa hindi ka pwedeng pumasok doon. Pero ngayon ay malaya tayong makakapasok. Itong awit na ito na inawit natin kanina na kahit na ilang beses tayo nagkamali. How many times na na-broke natin yung puso ng Diyos, pero still, God forgive us. Amen? At manampalataya tayo, let us have a declaration sa puso natin ngayon that everything we need ay patuloy na ibibigay ng Diyos. At ibinigay na ng Diyos sa atin. Amen? So sa oras pong ito, let us have a declaration that He is our faithful God sa buhay. So tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Let us lift our hands and even our voice, our heart, at sabihin natin, all for love, Father gave. Only love can make. All for love, the heavens cry. Love is crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to you. Sabihin natin sa Panginoon, let us have a declaration. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need, everything I need. Lord, salamat Panginoon. Though I am faithless, yet you remain faithful, O God. Everything I need is you, is you. Panginoon, salamat po sa iyong katapatan. Kahit minsan, Panginoon, ako po ay naging makulit, hindi naging tapat, at maraming beses ay nasaktan ko ang iyong puso. Panginoon, patawad po. At ikaw rin ang nagsabi sa iyong salita sa pamamagitan ni Apostol Juan. Sa 1 John 1:8, 1 John 1:9,
kung ipapahayag ng aming mga labi ang aming mga kasalanan, ikaw ay banal at tapat na magpapatawad sa amin. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, forgive us for all our unfaithfulness. Patawad po, Panginoon. Salamat po sa iyong pagiging tapat. Salamat po sa iyong kalikasan na nagpapatunay that you remain faithful. Because you are holy God, you are sovereign God, you are immutable God, you are a loving God. Panginoon, salamat po. Dahil sa kalikasan mong ito, ay pinatutunayan mo na hindi ka nagbabago at kailanman ay hindi magbabago because you are God. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Mangyari at maganap ang iyong mga panukala. Mangyari at maganap ang iyong kalooban. Mangyari at maganap ang iyong mga ibinigay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat po. We believe in that. Sapagkat noon pa man, ay maganda na ang iyong mga panukala. Hindi para sa ikasasama, kundi para sa ikabubuti namin. At magkaroon kami ng pag-asa sa hinaharap. Kaya sa oras pong ito, salamat. Because we have a faithful God. Though we are faithless, yet we have a faithful God. Salamat po ng marami. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen and Amen.